Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ngayon at tapos na tayong kumain. Ano nga pala yung sinasabi mong sasabihin mo sa akin, anak? May ginawa na naman kasing katarandaduhan sa akin ng isang pulis. Sinong pulis ang tinutukoy mo? At ano ang ginawa sa'yo? Ikinulong ako ng walang sapat na dahilan, Papa. Mabuti na lamang at nakapagpiyansa ako. Kaya ako nakalabas. Para magkaganti ako sa pulis na yun, Papa. Gusto ko na talaga siyang iligpit sa pamamagitan ninyo, Papa. Brando! Oo, Papa. Gusto kong patayin mo ang pipitsuging pulis na yun. Anak, sabihin mo sa akin kung sino ang pulis na yan at ipapatransfer ko na lamang siya sa ibang lugar at bibigyan ko lang misyon. Hindi, Papa. Maliit lamang itong mundo. Hindi maiiwasan na baka magkatagpo na naman kami ng landas sa darating na panahon. Kaya ang gusto ko, Papa, tuluyan nang hindi ko siya makita at mabula na ang kanyang kaluluwa dito sa mundo. Sino ba talaga yung pipitsuging pulis na yan na sinasabi mo? At parang galit na galit ka sa kanya. Ang naging kaklase ni Althea, Papa, sa kolehiyo. Walang iba kundi ang Captain Nathan Mendez na yun. Ano? Iho, kilala mo ako. Tapat din ako sa aking trabaho.
Naging hepe ako ng pulisya ng walang inapakan na kahit kaninong tao. Kaso papa, ako ang inaapakan ng neta na yon. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang ibig kong sabihin napeperwisyo na ako ng pipitsuging pulis na yun, papa. Hindi ba't sinabi ko na yun sa inyo? Basta-basta na lamang akong ikinulong ng hayop na pulis na yun. Hindi kaya ikaw rin ang may mali, anak? Tsaka, saan ka ba ikinulong? Bakit walang nagsabi sa akin tungkol sa sinasabi mong pagkakakulong sa'yo? Dahil siguro, sandali lang yun, kaya hindi na ipinagbigay alam sa inyo. Isipin nyo na lang, papa. Anak mo ako na isang hepe ng pulis, tapos basta-basta na lamang ikukulong. Papa, illegal detention yun. Okay. Kung illegal detention yun, ang pagkakakulong sa'yo ng Nathan na yun, hayaan mo ididemanda natin siya. Walang melang illegal detention. Tiyak na mabubulong siya sa kulungan. Ayoko lamang siya makulong, papa. Gusto kong mamatay na siya nang walang balakid sa mga plano ko. Ano bang plano mong yan? Ang ibig kong sabihin, papa, hindi ko na kailanman makikita ang pagmumukha ng pulis na yon. Men, nakatunog na yata sa atin yung sasakyang sinusundan natin. Bigla niyang binilisan ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Oo nga, sir, napansin ko rin Nakatunog na rin lang siya. Lubos-lubusin na natin. Anong ibig mong sabihin, sir? Babarilin ko ang gulong para hindi rin niya tayo matakbuhan. Sayang lamang ang gasolina sa paghabol natin sa kanya. Pero anong gagawin mo, sir? Total, solo natin ang expressway rito. Walang ibang sasakyang madadamay, kaya babarilin ko ang gulong ng sasakyan. Tignan ko lang kung makakatakas pa ang mga ito. Ngayon na ba, sir? Oo, ngayon na. Paliparin mo na itong sasakyan hanggat sa makalapit ulit tayo sa kanilang sasakyan. Men, babarilin ko na ang gulong ngayon. Oh, Mabel, mabuti naman at dumating ka na. Pwede bang hindi ako darating? Balik trabaho ako kay Ma'am Sofia. Oh, Mabel, mabuti naman at dumating ka na. Kumusta? Desidido ka na ba talaga sa magiging trabaho mo? Oo naman, Ma'am. Mabuti naman. Kilala mo ko. Kung ano ang pakikitungo ko sa iyo, ganun pa rin hanggang gayon. Ma'am, dito ba kakain si Mabel at magpapaluto ako ng paborito niya? Sige. Dabihan mo para mabusog natin ang mamanugangin ko. Mamanugangin ninyo, Ma'am? Ang ibig kong sabihin, siyempre, dati kang nobyo ni Nathan na anak ni Yaya Sean. Kaya ituturing na rin kitang manugang gayon. Talaga bang mahusay lamang magtago ng nararamdaman si Ma'am Sofia? O baliwala lamang sa kanya kung ako ang kaharap niya na dating nobya ni Nathan?
Ipagkakailan niyo pa ba ang isang attache case na ito na puno ng shabu? Ha? Hindi po, Ipagkakailan niyo pa? Hindi po, sir. Ngayon, saan niyo dadalhin ang mga shabu ito? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Opo, sir. Minamanay mo mong kotse. Hindi mo alam kung anong laman nito. Hindi ko alam, sir, kung sinong may-ari niyan basta lang ilagay niyan para deliver sa address na binigay sa akin, sir. Maniwala kayo sa akin, sir. Address lamang ang binigay sa'yo Oo. at hindi ang pangalan kung kanino mo ibibigay. Imposible kayang magsasabi ka sa akin ng totoo. O gusto mong paputulan ko yung dila mo para siguradong hindi ka na makakapagsalita. Mamawa kayo, sir. May asawa at anak ako, sir. 5 anak ko. Maawa? Oo, sir. Ikaw ba'y naaawa sa mga buhay na winawasak ng illegal na droga na to? Ha? Naaawa ba kayo? Pakawalan mo na ako, sir. Hindi na ako uulit. Pakakawalan kita sa isang kondisyon Ano pong kondisyon, sir? na ibibigay mo sa akin ng kumpletong pangalan at address ng taong nagpapadeliver sa iyo ng attache case na ito na puno ng pera. Ngayon, magsasalita ka o mawawalan ka ng dila. Sagot! Ay, ang dami-dami nating handa. Bilang pag-welcome natin kay Mabel sa bahay dito. Salamat po sa inyo, ma'am. Hindi ko akalain na ganito kainit ang pagtanggap ninyo sa akin muli. Oh, syempre naman. Parang anak na rin kita. Kaya dapat lamang ay bongga ang pagbabalik mo dito. Oo nga eh. Si Nathan lang ang kulang para makabalik tayo sa nakaraan. Oo nga, no. Naalala ko tuloy ng graduation ni Nathan sa kolehiyo. Tayong 4 din ang magkasama. Alam mo bang kamuntik nang mag-away tong si Mabel at si Nathan doon? Ha? Bakit naman? Paano naman kasi? Niluloko tong si Mabel na siya raw ang magbabayad. Ito namang si Mabel ayaw magpatalo. Tinanggap ang hamon ni Nathan. Hayon, sa bandang huli, ayaw nang kumain. Oo nga po Maghahati na raw sila ni Inang Syon doon sa pagkain. Samantalang ang takaw-takaw niya. Oh. Bakit naman umayaw kumain? Alam niya kasi itong si Mabel ang nagsusuporta sa tatay at kapatid niya. Kaya hindi ito basta-basta gumagastos. Kaya yun, nang tinanggap niya ang hamon niya, nakonsensya siguro kaya ayaw nang kumain. Oo nga po Nang tinanggap ko ang hamon at sinabing ako ang magbabayad, nakonsensya. Ayaw tuloy kumain. Ang anak ko talagang yun. Oo. Ha? Luto na yata ang mga ulam Sabihin mo kina Jingjing na ihanda na ang lamesa at nang makakain na tayo. Hindi ka pa rin ba nagsasalita? Kanino ninyo i-deliver sana ang attache case na ito na puno ng shabu? Ha? Abang! Itigam mo yung bibig mo! Narito kami, nabangan mo! Gilbert! Pagkakataon ko lang makatakbo! Tatakas ka pa talaga! Ito pa! Habulin at paputukan sila! Pulin niyo! Paputukan sila!
Sa wakas, natapos rin ang tambak na hugasin. Patingin nga yung kabay mo, may kalyo na yata. Si Inang talaga, oo. Hindi ba't dati ko na kayong tinutulungan na maghugas? Siya nga po pala, Inang. May tatanungin lang sana ako sa inyo eh. Ano yun? May nabanggit kanina si Ma'am Sofia na nag-iwan sa akin ng katanungan. Katanungan? Anong katanungan? Kanina ho kasi, habang nag-uusap kami, ay may nasabi siyang mga katagang, ang anak ko talagang yun, oo, sabi niya. Hindi ho ba ang pinag-uusapan natin kanina ay si Nathan? Ha? Oo. Ibig mo niyang sabihin, Inang, anak niya si Nathan? Oo, hindi. Ang ibig niya sigurong sabihin anak na rin ang turing niya kay Nathan. Anak? Ang turing niya kay Nathan, Inang? Siyempre. Dito ipinanganak si Nathan. At dito rin siya lumaki. Kaya hindi mo maialis kay Ma'am Sofia na ituring na parang anak din si Nathan. Hindi ho ba pinagsusungitan siya lagi ni Ma'am Sofia noong panahong... Nako, batang ito, oo. Ang mabuti pa, samahan mo ako dun sa kusina. At hugasan ko na mo yung mga kaldero doon at mga kawali. Ayaw mo talaga magsalita, ha? Sino ang nagmamayari ng Atachikis na puno ng shabu? Ha? Hindi ko po alam, sir. Matigas ka. Huling katanungan ko na ito. Pag hindi ka pa magsasalita, alam mo na mangyayari. Sino ang nagmamayari ng Atachikis na puno ng shabu? Ha? Hindi Sumagot ko ka! alam. Hindi ko alam. Wala akong alam, sir. Wala akong alam dyan. Wala kang alam, ha? Oo. Akin na yung electric cord. At ididikit ko sa dila ng kumog na to para tuluyan ng hindi makapagsalita. Huwag! Huwag, sir. Maawa ka sa akin, sir. Huwag! Maawa ko sa'yo. Huwag. Ha? Sige. Maawa ko sa'yo. Kung sasabihin mo kung sino ang nagpapadeliver sa inyo ng nasamsam naming shabu. Oh, hindi ka pa rin ba magsasalita? O kakanta ka na? Ayaw pa rin magsalita? Oo, sir. Akin na yung electric cord. At kukuryentehin ko ang dila ng kumog na to. Huwag po. Magsasalita na po ko, sir. Magsasalita na ako. Kung ganon, sino ang nagpapadeliver ng isang attachkis ng shabu? Sino? Si Brandon po. Sinong Brandon? Si Congressman Brando Sanchez po. Si Congressman Brando Sanchez na naman ang itinuturong nagpapadeliver ng shabu. Bukang bibig ng mga nahuhuli namin na si Brando talaga. Mabuti na lamang at nabidyan ko ang pag-amin ng tauhan niyang iyon. Kaya hindi na maipagkakailangan ngayon ni Hepe ang krimeng kinasasangkutan ng kanyang anak. Ewan ko na lamang kung paano pa niya maipagtatanggol si Congressman Brandon Sanchez sa pagturo sa kanya ng isa niyang tauhan. Natapos din ang napakaraming hugasan ng kaldero. Salamat sa pagtulong mo, Mabel, ha? Wala ho yun.
Dati ko namang gawain yun ni Inang. Ay nako, baka hindi ka nababalik dito dahil pinaghugas kita ng kaldero. Hindi ho Sa katunayan nga parang nanumbalik ang alaala ko nung nandito pa ako. Na-miss mo ang bahay nito, no? Paano mong hindi mamimiss ang dami-dami mong alaala kasama si Nathan? Oo nga ho Yung mga panahon lagi kaming nag-aasaran ni Nathan, wala siyang ginawa sa akin, kundi asarin. Kahit na may ginagawa ako, istorbo pa rin ako. Sa totoo lang, Inang, hinahanap-hanap ko ang mga alaalang yun. Babalik pa naman ang dating damdamin mo kung gugustuhin mo. Kaya lang, iba na ang tirahan mo Hindi na nga ako nakatira dito, pero alam niyo, Inang, parang walang nangyari. Parang dito pa rin ako nakatira. Inang Sean, kumusta na ho kaya si Nathan ngayon? Nasa mabuti na magkalagayan si Nathan. Lalo na gayon kung papayag ka. Ma'am Sophia, kayo pala, hindi namin namalayan ang paglapit ninyo. Oo, kanina pa ako dito. At narinig ko lahat ang pinag-usapan ninyo ni Yaya Sean. At dagan man lamang na kinukumusta mo si Nathan. Tulad ng sinabi ko, okay lang siya. Lalong-lalo na kung papayag kang maging bodyguard ni Nathan. Ma'am Sophia? Pumayag kaya si Mabel na maging bodyguard ni Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.